sound right, boys. Ano yan? Ano yan? May bato? May bato yan? Ang ba? It sound right, boys. It sound right, boys. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ang ba? It sound right, boys. Hello, what's up mga trops? Hello, what's up mga trops? It's nice to be back. This is my first time to vlog dahil bakasyon naman ngayon and as a teacher, I have my time para makagawa ng mga vlog. Ang topic natin ngayon ay ang mga pinili kong jewelry or gold jewelry sa Cebuana Luwilder. So, makikita nyo isa-isa. Papakita ko sa inyo. Very good investment talaga ang gold. It sound right, Panahon boys. pa ng Kastila, nakasaad na ito ay ang merkantilismo o ang merkantilismo, ito ang mayamang kaisipan, pang-ekonomiya na gumagabay sa mga patakaran ng maraming bansa sa daigdig. Noong unang panahon, isinusulong nitong kaisipan na ang kapangyarihan ng isang bansa ay nakasalalay sa dami ng ginto at pilak. Dahil sa panahon ngayon, nakasalalay ang pamumuno at pagkakaroon ng kapangyarihan ng isang pinuno sa dami ng ginto at pilak. Kahit naman sa Bible, nakasaad ito na nung panahon pa ni Haring Solomon, hilig talaga siya sa ginto dahil para sa Sound kanya, right, ang boy. ginto ay mataas ang value. At maging ngayon sa bagong panahon, alam naman natin na totoo naman na ang ginto ay magandang investment at mataas na ang value. Lalo pa sa panahon ngayon na super nagtaas na ang ginto. Hindi mo alam kung matutuwa ka o hindi. Para sa mga mamimili ng ginto,
syempre yung mga ginto nila noon, nagtaas na ang value. O dahil ba bibili sila ng bagong ginto, super taas na ng value, so mahirap na rin makabili. So kailangan talagang mag-ipon. And now, without further ado, papakita ko sa inyo ang mga nabili kong ginto sa Cebuana. This is not to brag, ha? But to inspire. So, nakalatag sa harapan ko ang mga ginto na nabili ko sa Cebuana. Umpisa na natin sa paborito. So, favorite kong necklace. Grabe, super kintab. Nabili ko to sa Cebuana. Namangha talaga ako. May kinang siya talaga. 18 green gold. So, ayan. Maganda siyang kamarisan itong bilog na pendant. Super kinang din ito. Try natin. Para masuot ko ang pakikita. Wait lang. Yan. Ayan, suot ko na. Lapit ko. Alam mo, super ganda talaga nito, lalo na sa personal. So, kahit manipis siya, super kumikinang 18K gold. Legit gold talaga. Investment. Pang lightweight lang muna ako kasi for me, ito pa lang yung paninang budget ko. Unti-unti akong pang heavyweight. So, kailangan talaga mag-ipon. Why Cebuana? Bakit nga ba doon ako nag-ipon? Kasi nag-aabang ako ng 10% discount. So, malaking tulong yun para maka-invest ka ng ginto at maka-ipon ka. Ito yung katibayan na sa Cebuana ako pumili. So, ito yung mga resibo ko sa Cebuana. Nag-aabang talaga ako ng seal. Grabe. Nag-message sila. Binigay ko yung number ko sa kanila sa Cebuana. And then, ayun. So, mini-message nila ako every time na meron 10% discount. So, grab ko na yung opportunity para maka-discount ako ng gold. And then, ang maganda dito, dapat mag-message sila ahead of time para Check the mic and make sure it tapos sound pag right, boy. unang araw ng sale nila, talagang makikita mo nakalatag sa paligid nila yung mga ginto. Unlike pagkatapos na yung sale, siyempre mga napagpilian na yun. And then, konti na lang yung mapipili mo. Talagang pagka naman mga drops, kapag yung Cebuana, alam natin na legit. Kasi siyempre, na-test na nila yun, na legit gold. Next, papakita ko sa inyo ito 21K na earring. Ayan. 21K. By the way, ang price nito nung nabili ko ay magkahiwalay ito. Bukod yung necklace sa pendant. Ito, ang price nito umaabot ng 8,000. Ito mga 3,000 and then ito 5. Mga It sound 5,000. right, boy. 5 to 6,000 yung range. So 6, mga umaabot ng 9,000 to. Naka-discount tayo ng 10%. Ay bibigay ko lang sa inyo mga price ay estimated. Kasi hindi ko na maalala yung tunay na price niya sa dami ng mga nabili ko. Ito naman yung next kong favorite. Nag-iisa ko lang itong earring na ginto. Ayan, sa pagsuot. 21K ito. Wala lang, binili ko lang kasi nagustuhan ko. I think sabi ko noon kung binili ko, naghahanap ako ng pwede kong maisanla. Naghahanap ako ng feeling ko nung binili ko tong earring kasi sabi ko hindi ko naman kailangan ng earring. Binili ko lang siya kasi naghahanap ako ng pang-reserva na pwede kong isanla.
it sound right, boy. Pero parang hindi ko ito isasanla kasi 21K. Magandang klase to. Talagang iba yung kulay nito sa personal. Punta naman tayo sa rings. So, noon talaga pangarap ko na magkaroon ng gold ring. Wala, naisip ko lang pangarap ko na magkaroon ng kintong singsing. So ngayon, na-achieve ko na naman siya. Pero mga pang lightweight pa lang naman kasi hindi pa naman ako sa mga pang bigyano singsing. So, pangarap ko tapos na-achieve ko. Ito yung mga una kong nabiling kintong singsing. Sabi ko na, pag may mata siya sa sa daliri ko, i-grab ko na. Noon ang daliri ko, middle finger ko ay size 9. Pero feeling ko naging size 10 na siya. So, ito. Yan, 18K yan. This is one of my favorite ring. Ang range nga pala ng mga nabili kong golden ring sa Cebuana ay umaabot ng 3,000 yung pinakamababa and then 6,000 yung pinakamahal. Siyempre, nag-aabang ako 10% discount sa Cebuana para maka-discount tayo. Okay? This one, may second favorite ko rin. Ito lagi ko itong suot. Kasi matibay siya. This one is 18K. Dito mamamangha ka. Ano siya? 14K lang siya, pero iba yung kulay niya. Titinam sa personal. Hindi siya mapagkakamalang 14K. Akalain kung 18K siya. Matibay siya. Tinanong ko muna kung may nasasanla ba to. Kung nung binili ko. Sagot naman nila, oo. Pero nagandahan ako, kita ko yung matibay. Kaya binili ko siya. So, nakakadalawa na tayo. Ito naman, and size 10 siya. Ayan, hindi ko rin sa Cebuana. Iba yung design niya. Iba rin yung design nito. Ayan. Okay. Pag may nakakikita akong mga unique na design, nakasya sa daliri ko, binibili ko talaga siya. This one, different design siya. So, ganyan ang itsura niya. So, ito naman, iba siya. Manipis lang siya. Yan. Oh, ganito naman ang itsura niya. Yung mga bato siya. Pero sabi sa Cebuana, pag sa kanila ko ito sinunda, hindi daw mababawasan yung presyo dahil sa mga bato. Sabihin lang na doon binili. At may resibo naman ako na may pakita. Lagi kong tinatago mga resibo. Ito naman, iba yung design. I think perfect siya. So, nakakailangan tayo. 1, 2, 3, 6 na yung wings na nabili ko sa Cebuana. Dati pangarap ko lang siya. Tapos, natupad. Kakaabang ko ng pili sa Cebuana. So, ayun. Abang-abang lang. Pero kailangan mag-ipon na bago dumating yung sale. Usually, nagse-sale sila Mother's Day. Ngayon, kaka-Father's Day lang. And then, I think mga pag February 14, basta may okasyon, nagsisales tayo. Yes, punta na tayo sa mga bracelet. Ito, bracelet. Usually, ang binibili ko ay 7 to 7.5 inches. Ang lalaki yun. Nag-bracelet. May nabili din akong isang ganito na bracelet. Halos kakawig niya. So, ito naman yun. Ito mas malaki ng konti. I think isasangla ko na ng sagad yung isa.
Kasi It pareho naman sound siya ng right, design. boy. At pag isasanla ko yung isa dito, lumaki na yung value niya. So, tumubo na ako doon. So, yan po yung itsura niya. Tapos ito naman, sa bracelet, ang range ko sa bracelet na nabili ko ay 6 to 8,000 per piece. Samantalang ito naman ay umaabot ng 4K. Yan. Iba yung design naman ito. Manipis lang to. Pero dahil maganda yung design niya, nagustuhan ko. Yung dating pangarap mo lang, na-achieve mo, sa mag-ipon ka. And then, tutubo. Ito naman, iba yung chain mo. Sabi nila, snake chain. So, medyo pa-flat. Pangarap ko lang It sila. sound right, boy. So, yan. Meron din akong necklace. Ito, umaabot siya na ilan? Umaabot ito ng ano? Ng 9K. Yan, ganyan siya pag nakalasot. Tanggalin ko na. Ito medyo manipis, napakadelikado. I think isa to sa ito kanila ko na kasi ang hirap niyang ano, I think ma-maintain pag suot mo ng kakabitel. So, pag sinanla ko to, tutubo na rin ako dito kasi tumaas na nga ang value ng necklace din. Beetle yung hook chain, pangatro. Kaya kapag bibili ka ng gold, make sure na matibay-tibay para hindi lugi yung pagbili mo. Punta na tayo sa sa mga pendant. Ito naman yung mga pendant na aking nabili. This one is cross pendant. Ganda. Pero hindi siya full. Meron siyang half siya. Pero ang laki ng tingnan sa personal. Okay, this one is 18K gold and this one is 21K. Meron siyang Saudi na sign and then ang ganda niyang back to back. So pwede rin ito pang harap mo. Ang ganda. Surely nga itong ginagamit kong pangharap dun eh. Tapos meron naman akong pen. Susi. Susi ng kapalaran. Yan yung isuot. Tapos ito naman lion. Lion yung design. Mga 18K. Ito naman tinatawag nila na money tree. Money tree yung gantong design. Ito yung original na ka-partner nito nung nabili ko. Kasi pag bumili ka sa Cebuana, halimbawa, necklace, tapos may kasama siyang pendant, ang sabi nila, hindi daw pwedeng, pag halimbawa nagustuhan mo yung pendant lang, ay yung necklace lang, hindi pwedeng hindi kasama yung yung pendant. Kaya, kinuha ko na rin. So, meron din ako nito anchor. And then, ito yung pinaka-uli. Pa-oval naman siya. Ayan. That's it. Mga nabili ko sa Cebuana na gold. At least kahit pa paano meron na akong investment na itatabi. At ito pa nga pala, kahit kung gold yung investment mo, dapat itago mo siya sa safe na lugar, yung hindi mananakaw. Kasi diba, investment mo, pag nakuha yun sa'yo,
wala din yung investment mo. Check the Yan, mic and make yung sure tip. it sound right, boy. And then, ito, yung binabanggit ko kanina pa, katulad ng ginagawa ko, abang-abang sa sale ng Cebuana para maka-discount ka. Sa katunayan, sobrang mahal na ng ginto. Dahil nga na sinabi ko kanina na hindi mo alam kung matutuwa ka dahil syempre yung mga una mong biniling ginto ay tumaas na yung value. Paano pag gusto mo pang bumili ng bagong ginto? Ang taas na ng ginto. So, kailangan talaga mag-ipon. Ayan. Mamaya papakita ko sa inyo lahat ng mga nabili ko para ma-visualize nyo, makita nyo. I'll repeat, this is not to brag, but to inspire. It sound right, boy. Sound white boy. Sound it sound white boy. It sound white boy. It sound right, boy. It sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy. Another tip, pag bibili ka sa pawn shop, make sure na walang scratch, dent, or gas-gas. Good quality ika nga. So, alam naman natin na legit ang mga jewelry or gold sa pawn shop. Tingnan at kilatisin muna ang mga ginto bago nyo bibilhin. Kasi hindi maiiwasan dyan na may mga gas-gas yung iba. Pagka ganun, huwag mo nang bilhin. So, kilatisin mo bawat side ng ginto na bibilhin mo. Why sa Cebuana ako bumibili? Doon sa 10% discount per piece ng gold na bibilhin ko, makakatipid na ako ng 500 to 800 na presyo ng ginto. So, malaking tulong na rin yun, mga drops, kapag bibili ka ng ginto. Alam naman natin na sobrang mahal ng ginto. So, i-grab, for me as a customer, ginagrab ko na yung opportunity kaya nag-aabang ako ng 10% discount sa Cebuana. So, that's it. Thank you very much. God bless. Don't forget to like, subscribe, and share. Anyan Malabanan. Thank you po.